Kaugay, asar na o bad trip na sa mga dahon ng puno ng kapitbahay mo na nakahilig o nakatapat. Ang sanga sa lote mo. Ito ang madalas na pag-awayan at di pagkakaintindihan ng mga magkapitbahay. Kung minsan nga, agang-aga pa ay nag-aaway na agad. Ano nga ba ang batas na nakasasakop dito, Kuya Tons? Kuya Tons, ano na? Sang-ayon sa Article 680 ng Civil Code ng Pilipinas, if the branches of any tree should extend over a neighboring estate, tenement, garden, or yard, the owner of the latter shall have the right to demand that they may be cut off in so far that they may spread in his property, and if it will be the roots of the tree should penetrate into the land of another, the latter may cut it off in himself within his property. So, sang-ayon sa Article 680 ng Civil Code ng Pilipinas, ang tanging may karapatan lang pumutol o magpaputol ng mga sanga na nakahilig o nakatapat sa lupa o bakuran ng ibang tao ay ang may-ari lamang ng puno. Subalit, ang may-ari naman ng nasabing lupa o bakuran ay may karapatan na magdemand o magsabi sa may-ari ng puno para putulin o ipaputol ang mga sanga sa tapat ng bakuran niya. However, kung ang mga ugat naman ng puno ni Pedro ay pumasok na sa lupang pag-aari ni Juan, anytime ay pwedeng putulin ni Juan ang mga ugat ng puno sa bakuran niya. Sang-ayon naman po sa Article 681 ng Civil Code of the Philippines, fruits falling upon adjacent land belong to the owner of the said land. Lahat po ng prutas ng puno ni Pedro na nakahilig o nakatapat sa lupa ni Juan ay mananatiling pag-aari ni Pedro as long as nasa tangkay pa ito sa taas ng puno. Subalit, kung ang mga prutas ay nalaglag na sa bakuran ni Juan, ito ay magiging pag-aari ni Juan as long as nahulog o nalaglag ang mga prutas sa natural na pamamaraan. Halimbawa po ay humangin ng malakas o bumagyo, natuka ng ibon ang prutas, o dahil po sa hinog na ito. Yan po ang batas. Kaya po ito pong nahulog na ito sa bakuran ni Juan ay pag-aari na po ni Juan. Pwede na po niya itong pulutin, isawsaw sa asin, at
kainin. Maraming salamat po. Yan po ang batas.